Para po sa mga magpapa-verify ng contract, we have only two options for filing. It's either walk-in, mismo dun sa migrant workers office, or through mail or courier. So, ma'am, wala pong online processing yung pagpa-verify ng contract. And ito po yung mga requirements as of January 2026. Ito pong mga requirements na babanggitin ko ay para lang sa mga nasa province ng Ontario, New Brunswick, Nunavut, Nova Scotia, Newfoundland, Labrador, Manitoba, PEI, and Quebec. So, kay ma'am na nasa Montreal, ito po yung mga requirements na kailangan. Number 1 is employment contract. So, importante po na meron ditong sign yung employer and sign mo. Kasi pag wala siyang pirma, pag may kulang na pirma, hindi siya ipaprocess. Number 2 is yung addendum to the employment contract. Yung addendum, kailangan din pirmahan niya ni employer kasi naka-indicate doon kung may mangyaring masama habang nasa bakasyon ka is dapat sagot nila. So, kung may mga instances na sa tingin nyo hindi pipirmahan ni employer yung addendum nyo, just comment down below kung merong process para dyan and madali lang siya. Siguro sa ibang video ko na lang din i-tackle. Yung third is passport. So, photocopy lang ng passport natin na may kasamang pirma. I mean, yung passport mismo is may pirma. Number 4, visa or ETA. Kung expired yung visa nyo, pero may ETA kayo, walang problema. So, yung ETA na lang yung ipa-photocopy nyo. And kung expired yung visa, ang ginawa ko is sinama ko na lang din siya para in case na hanapin. Number 5 is yung work permit. So, gaya namin na nag-renew na kami ng another work permit, still sinama ko pa rin yung previous work permit ko. Pero ang tinatakan lang nila is yung valid work permit namin. Number 6 is proof of employment. So, certificate of employment or latest pay stub lang to. So, 1 month pay stub nyo, pa-print nyo lang din siya. And sa sinumpaang salaysay, personal statement lang to. So, nandun yung kung paano kayo na-hire dito sa Canada, sinong employer nyo dito, and ano yung work nyo. So, it's all about personal statement. And kayo lang yung magpipirma dito, hindi na kailangan ng employer. And lastly, yung OFW information sheet na para to sa pag-renew ng OWA membership. And lahat ng link, yung kailangan yung link dito is yung sa addendum to the employment contract, sinumpaang salaysay, and yung OFW information sheet. Lahat ng to is nasa website ng Philippine Consulate General, Toronto. So, kung hindi nyo siya mahanap, just message below and send ko na lang sa inyo directly yung link. So, nandun yung mga link and provided na rin siya. Please don't refer lang dun sa requirements na nasa website ng Philippine Consulate ngayon kasi hindi siya latest. So, ang hawak ko is latest as of January 2026. And kailangan nyo mag-prepare ng verification employment contract fee na $15.50 and OWA membership or renewal na 32 Canadian dollars. So, in total, nasa 47.50 Canadian dollar yung kailangan nating isama dun sa folder na ipapadala natin sa office ng migrant workers. Ito pong mga nabanggit ko is para lang sa magme-mail ng for verification of employment documents sa Toronto. Pag walk-in naman halos same lang. So, ang kaibahan lang is makukuha mo siya agad. Please provide 2 sets of clear copies of each document po kasi yung isa para sa kanila and yung isa is yung ibabalik sa atin with verified sealed. So, may tatak yun na ibabalik sa atin. For filing through mail or courier po, sa next video ko na lang siya. So, see you!